form. And number 3, congregational or / democratic form. So, yan ang mga panahon, ginaadmanta na ang dating modern times. Pwede natin i-classify ito mga klase nga church form nga government. Okay, hati kita. Diretso. Number 1. 1123 na. Number 1. So, the Episcopal form is a graded ministry. Ibig sabihin, so maringan kita graded ministry, may danira mga ranggo, ranks. Ito nira mga ministers. Namely, may danira deacons, may danira mga kali, ERI, may danira mga priests, may danira mga bishops. Asya iton Episcopal form, type of church government. Episcopal form. So ano pa itong Episcopal form? Itong Episcopal form, pwede natin gamiton nga example is the RCC. Ano gamiton ng RCC? Roman Catholic Church. Kasi itong Roman Catholic Church is a world church. Ibig sabihin, haluag, dako iyang simbahan, na kundiin, ginre-recognize itong bishop. Bishop nga siya itong pinaka-supreme leader or pinaka-supreme nga ulo itong nga tanan. So makikita nato dida nga it era view. Kaya dala sugod itong ira itong tuhan. It era view kasi nato dira nga nakabase tiya itong idea nga kundi ni Jesus Christ iginhatag kan Peter, Apostle Peter, ang otoridad ngan iton bishop or iton papa or iton pope asya iton successor. Ano itong tinatawag successor? Asya iton magmamana, tagapagmana ni Peter. So utron ko i-review base itong hiya itong idea nga in Jesus Christ nagsaring in Jesus Christ kana Apostle Peter, upon this rock I will build my church. So i-review ng ginhatag ni Jesus Christ kan Apostle Peter itong authority ngan iton mga papa or itong mga bishop asya itong mga tagapagmana itong power ng otoridad ni Peter. Sanglit itong papa itong pope asya itong pinakataas nga itong pinanahan ka itong siki, ginaharo ka itong singsing asya ito. Sanglit itong yung mga paghaharo gatay lang nga trivia. Sanglit ito niya paghaharap itong singsing. Nagsisimbolo ito or nagsasagi-sagi ito itong pagpaubos ito niya otoridad. Pagpasakop iya otoridad. Sanglit ito niya mga presidente. Pag-aabot itong papa, pag-aabot itong pope. Mga presidente naharap itong sing iton padi. Paubos. Padi, bishop. Bishop, iba ngayon padi, priest. Iton pope. So, kasi tiya lang. So, Episcopal form is also represented in national and provincial churches. This means that the members of the church in any province or nation are bound together in national or provincial organizations, and that this organization has authority over the local groups. This is the form held by the Episcopal and Methodist denominations. Makikita natin nila na itong Episcopal form of government, pwede liwat makita natin dahil itong national and provincial level ng mga simbahan. National and provincial level ng simbahan. Ibig sabihin, itong membro, itong simbahan, nga nakapabilang dito itong provincial ng national nga level, are bound together in national. Ibig sabihin, sugat lahat,
gobernador, ang kanay. Nagbabato nito natin congressman, ang kanay. Diba may hierarchy? Kasunod-sunod sugad din idea. Makikita it natin dida. Iton, Episcopal ng mga Methodist, yung mga denominasyon. Asya itong era way of government. Ito yung mga Methodist. Asya po itong era organization. So, pag makakita kami Methodist, maka-istorya kami itong Methodist, era simbahan, nagbabaton pa niya itong mas higher office para itong era pastor. So, itong era pastor, naka-under pa era. May pa. Diba? Kaya base itong era mga ranggo. Deacons, priests, bishops. Ano? Asya itong Episcopal. Nakuha niyo itong Episcopal. So ultimately, pinakasimple nga kuan, simple nga pagtudlo, simple nga pag-aral. May da nira pinakapuno. Yan may da nasunod. Mga ranggo. Sugad pa hamon, militaristic ng mga kuan. FO1, FO2, FO3, FO1, inspector, senior inspector, chief inspector, pagkumot naman nila superintendent, senior superintendent, chief superintendent. So ganito, may da pa. Base itong ranggo, so kung siwata amon, may danamon local, for example, Borongan Fire Station, nagpapaton itong provincial, kaabot naman itong provincial, nagpapaton dito itong regional, nagpapaton dito national headquarters. Asya ito, Episcopal. Kaya kita, number 2, Presbyterian form. Ano itong sinisir ng Presbyterian form? Ito, ang Presbyterian form, may daniyang i-recognize nga duduwa nga klase. 2 classes of elders. May daniyang duduwa nga leader. Nakatunga. Okay? Interesting nga Presbyterian. Kaya makikita niyo, may na po mga kasangkayan nga masing Presbyterian Church. May daniyang po rin. The Presbyterian Church, duduwa nga klase itong era leader. May da tinatawag na preaching, parang preach, parang tutdok, na may da sinisiring nga ruling na nagpapalakan, managers. Ano? So, dito klase. Number 1, may da nila tinatawag na preaching elders. Elders, itong term leaders, elders. Two classes of elders. 2 classes of elders. May nila preaching elders and may nila tinatawag na ruling elders. Preaching and ruling elders. So itong preaching and ruling elders, makikita natin dito nga, itong authority, itong may sabi, itong may say. Autoridad in this form of government is in the session which is composed of the pastor and ruling elders of the local congregation. They transact the business of the church, receiving and dismissing its members, etc. An appeal, however, can be made to the presbytery in the form of presbytery to the synod and from the synod to General Assembly. So, makikita natin nila nga in very simple terms. Para maintindihan nyo tanan. May da pastor and may da mga managers. Siya ito nila. Itong focus itong pastor pagtutdo, mga doctrines. Itong focus itong mga managers, era ito nagmamanig itong simbahan. Era ito nag-reveal ng pastor. Siya ito era. Pinaka very simple form, para itong pastor, nangingimplay lang. Dida itong simbahan. Kaya may nira panel interview board. Ini-interview na itong pastor. Kung mapasa itong era, standards. Naraman kitang itong standards itong tao, faulty, may error. Pastor, magbabaton pa era, diba? Kasi mo. So, asya itong era, pamalakan. Natuon nira nga, may na talaga mga tao magpre-preach na era. Ngayon may daliwat pag-manage ng simbahan. May nila preaching elders, may nila ruling elders. Yan itong interesting. Ano? Makikita natin dito
makikita natin nila itong era classified itong government. Okay? May dapat hindi illustration niya. Ano itong pinagkakaiba? Hindi itong mga terms. Pag-uwi niya mga terms. Presbytery, may tinatawag na synod, and may tinatawag na General Assembly. Presbytery, synod yan, General Assembly. Okay? Ganito. Kanitira. Yes, congregation. Opo, Presbyterian form. May tinatawag Presbytery, may tinatawag ng synod, may General Assembly. Under here, doon, klase nga Presbyterian form of government. SYNOD. SYNOD. Okay? Lolo ko tayo sa ito. Wait. Ngayon, nagkuha na ako yung notes. Nadirak mo sa lasa. Ay, kasi ito na ako notes. Opo. Para ma-access ko na ako notes. Nagwawara-wara lagi. Adi kasi ito na ako notes itong Google ko. Okay. Pag sinisave ko lang din na ito na ako ng offline niya notes. Dahil na-erase. Napipindot. Unlike ko na ito itong Google Files. Ito niya pa save niya yung feature. Siya naman good. Dapat sinusurat ko. Aray! Ngukong kasi kayo sa dardaray itong papel. Ito na akong bag na siguro. Sige, proceed na lang kita ito katulo. Babalikan tayo ng Presbytery, Synod, and General Assembly. Basta itong ideya kasi hiniya. Hindi provincial, hindi regional, tapos hindi national level. Ini idea. Provincial, national, provincial, regional, and national level. Itong Presbytery, for example, Pandehiya, Eastern Samar. Tapos, under hitong Eastern Samar, for example, Conquerors for Christ Morongan, Conquerors for Christ Bato, Conquerors for Christ Morongan, Lurinti, Sanglian, Sulat, Sulat. Under Tirayton, Presbytery. Pag kumabot naman doon sa inyo, itong Eastern Samar, North Leyte, Malugan, itong Northern Samar, na kanera doon sa inyo, na nagbabato, nagre-report. Pagkabot naman General Assembly, national level. Under itong Presbyterian form. So, asya ito niya, siya ito pinakasimpleng So, asya Presbyterian form. Ultimately, itong era keynotes is Presbyterian form of government, may danira preaching, elders, and may danira mga ruling, or also known as managers, managing mga elders. Mga kanina iton congregational or democratic form of church government. So, pag-abot din itong congregation democratic form of church government, asya na po itong biblical. Asya na scriptural na ba? Scriptural church. Democratic form of government or congregational form of government. Makikita, this means okay, itong kada lokal nga nagkakaterero or assembly, simbahan,
may danira kalugaringon nga demokrasya under direct rule of Jesus Christ. Di rin na kita nagbabato nitong provincial, or regional, or national. Democratic form of government. Congregational, democratic form government. Okay? This means, tanong ko, kung pa naman niya, critical, dapat ma-inumduman niyo. Kaya asya ito niya ibig sabihin. Pagpakayanan nga ni ka, mapunan ito siya nga demokrasya, democratic form of government in the church. Ibig sabihin, ng kada lokal na simbahan, na na-existar, iti-ira pagbabaton, iti-ira head mismo, direktakan, Jesus Christ. Under the rule of Jesus Christ. So, di rin na kita naagi itong regional, provincial, or national. Mismo, itong atong simbahan, hindi ka kalingat nga, direkta mismo kan Jesus Christ. Okay? Direkta under the rule of Christ. Ephesians chapter 5, verse 24. Basahan natin. Ephesians chapter 5, verse 24. Ephesians 5:24. Therefore, as the church is subject unto Christ. So, asya itong basis. Ano? The church is subject unto Christ under the direct rule of Jesus Christ. Asya itong atong church. Diretso na, Ginoo. Why na inaagian ng mga authority. Ano? Siya na Ginoo. So, makikita natin nila nga independent. It is independent of every other congregation. Independent. Ibig sabihin, kung nanito natin pinagkakasabutan din okay? Pinagkakasunduan din ito natin simbahan, di rin pwede maglabot ito ni iba nga simbahan. Yes, may niya. Pag ito niya, ano na pare-pare itong autonomy? May niya kalugaringon nga pan decision yung mga actions. Kaya pwede magsaring itong mother church niya. Bawal ito nga yan dapat la itong ibuhat ng mga ministry niya. Yes. Dari ti masering nga ito yung mga offering dapat kuan kuan ka man report amo mahatag. Diretso gan. Asya ito ha. Demokrasya. May danaton kalugaringon hikita na mismo para inalabot yung gawas. Okay, asya ito niya. Okay, continue. From the divine side, the Church of Christ is monarchy with Christ as its Lord and head. From its human side, it is democracy. Absolute monarchy on its divine side requires for its complement on the human side an absolute democracy. So makikita natin dito, ang klase nga side ano? Dida itong ipagka ng Diyos, monarkiya. Jesus Christ ito natin hadi. Kita mga followers. Pero pagka din naman ito natin human side, ito natin pagpalakad, demokrasiya. Naintindihan niyo? The way kita mag-decide ito natin mga bumuhaton, the way kita mag-stipulate ito mga rules, ikita ito nang i-restorya. Pero hinito natin kuan, hinito natin ruling head. Ni Jesus Christ as our King. Yes. Yes, yes. Ngayon, itong simbahan, gin-establish itong simbahan para ito natin spiritual yung mga butang. Diri ito niya, makikita niya itong mga modern churches kaya naghihimay rin mga businesses.
siya modern niya na. Actually, ito niya mga kuan, ito niya mga Chinese. At binubuhat na join hirahin born again nga church. Mara mo naman ka mo pag dinodonate itong kwarta dito itong charitable organization para man tax. Waray tax. Pero gusto, there are cases na magbubuo ang pagkikahan, mother Jews, may mga regarding ng mga issues. Nagko-consult kita. Na-consult kita. Kung may na natin mga issues na sinyo natin dakong issue or mabugat issue. Na-consult kita ito natin senior pastor or guidance ko na nito pamumuhatan. Pero ultimately, the decision is in our hands. Itbula, ito natin kapag Pili lang ng mga advice. Pili lang ng suggestion. Yes, suggestion. Yes. Pero otro ko ha, itong pastor di dahil itong lokal na simbahan ni Jesus Christ, diri siya itong boss. Waray boss sa haton dinhi. Kung ano itong iyo nakikita di dahil itong pastor, itong pastor masunod, mamamati. Kay itong pinaka-basic na rule, ikaw mo itong mata, itong pastor itong iyo kinikita, mas nakakakuan ka mo, nakaka-check and balance. Waray ito yung mabubuhat actually kasi itong ginuungan itong pastor, ada halagyap itong kamot itong pastor, bola, ada itong pastor. Ada. Halimbawa, ang pastor, ayaw di ka na Dire ito luwas. Dire ito tamang na pastor. So, ada ko dyan, makuri itong pastor. Pinabuhi. So, itong pinaka-lowest of the low, surgoon, dire siya itong boss, na masirang itong mga Baptist churches na double honor, pastoral office, pastoral authority, waray. Ano? Itong pastor, itong i-roll, itong scriptural, itong biblical nga pastor, itong i-roll, magputog at mag-alaga itong mga members. Magtudlo ng mag-alaga itong mga members. Diri maging bossing, diri maging anhin man hiya dida. Masarap sa ito. Ito, ligid kayo na yung gusto. Okay? So, kasi ito form of government, democratic. Okay? So, yan na. Maganda kita ito ang democratic form of government. I-prove natin kasi itong kulang itong Ginoo. So, it may be argued that the very word ecclesia, di ba nare-remember niyo yung word ecclesia? And previous natin niya ko ang discussion. The word ecclesia which chosen by Christ is to designate, pagpili itong iya, mga simbahan. The word designate something that can assemble. Ibig sabihin, itong nyo pulong, magsiring simbahan, may niya kapas nga magkakatirerong hira. Makuha niyo? Kaya itong simbahan, di naman itong building, mga tao man. So itong mga tao nga pinili ni Jesus Christ ang church, nagkakatirerong, nagsasama-sama. So a world church or national or provincial church could not assemble under the conditions. So kung sinatawag nila nga, tinutuhan nila ng world church, di rin ka pwede magkatirero kayo sa nga lugar. So, waray world church. Ano? Di rin pwede magkatirero kayo sa lugar or national or provincial church. So, makikita natin nila nga democratic form of government itong simbahan, ada gud itong lokal. Itong lokal, ada nagkakatirero. Di ba? Kaya man kita basta common sense naman lang. For example, kung may nato national na one level na church, makita Manila. May lakas simbala kada Domingo. Diri, di ba? Common sense ba nga? Logic ba nga? Itong simbahan talaga itong kinuha itong lokal. Ano? Lokal. Number 2. The whole matter of discipline, formative, and corrective was committed by Christ through the apostle to each individual church and not to church officers or higher body.
Number one, it may be argued that the word ecclesia, which means chosen by Christ, designate niya itong simbahan. Ibig sabihin, the word ecclesia, itong point ito number one kasi, sister, na kaya natin magkatiriro. Di dahil ito natin pinakaharani nga simbahan. Pagkakatiro ka siya. Di pwede world or national or provincial. Hindi man natin kaya. Diba? Physically, di nga ni kaya. Wakada ito number two, in a matter ito mga matters na ito, paano natin ipalakad ito natin simbahan. Pag-discipline, itong pag-form, itong pag-correct. Makikita natin nila an example ni Jesus Christ na hiya mismo hands-on. Di dahil ito niya mga apostles. Ibig sabihin, itong simbahan, form of government, democratic mismo, ada, arani. Diri na gamit na ito, mga officers, nagbabato nito ng officer, kay mas higher in rank, direkta. Jesus Christ, giniton, mga tao. Diri na mabato nito mga pope, di na mabato nito ng mga ruling elders. Aray. So, asya niya. And number three, democratic form of church government prove it is the duty of the whole church to maintain unity in its faith and practice. So, makikita natin nila na ito democratic form of government, makikita natin nila na pipiritan kita or na susubo kita na i-maintain itong pagkaurusa nga nito aton pananampalataya na nito correct nga practice. Nasinghi Mr. Strong, A.H. Strong. Quiet and peaceful unity is the result of the Holy Spirit's work in the hearts of Christians. So makikita natin dito na itong simbahan, resulta itong gahom itong Holy Spirit. Maraming Spirit kawanan kinabuhi itong pagkakaarusa na itong kamuraya. Ida itong sulod itong simbahan. So makikita natin dito nga asya itong design itong church. Itong simbahan gino. Okay? May tinatawag na officers itong simbahan. Biblical church siya. Ano itong officers itong biblical church? At yun na yun. Okay? May tinatawag na pastors. May tinatawag na deacons. Pastors and deacons. Makikita natin nila ha, to commission, ibig sabihin, gitagan ng authority. Mismo anong ginawa ng padara. Nga, duduhala nga klase nga officers, di dahil ito New Testament Church, ito may da, which is kasugadahan ng New Testament. Pastors and deacons. Okay, pastors and deacons. So makikita natin nila, the pastor is also known as bishop and elder. Okay? Bishop and elder. Bishop and elder. Pero kayo no pastor, di rin kita nagamit itong bishop o actually, di rin man dun talaga, waray man talaga qualified maging pastor. To honor ito na aton ngaran niya. Tatagan kita ito ng bishop. O, dagin mo. Sering pa ito na among militaristic na kuan niya expression, can't afford. Unreverent, kataas-taas, kagalang-galang. Pare, actually, kung i-reflect naman, di dahil naman kinabuhi. Pare, man talaga, di man talaga. Kataas-taas ang kagalang-galang. Arawin ka. Ira-light guard ka. Garbula ay nira. So, ito natin tawag yung mga pastors na ano. So, both bishop and elder. Okay? Di. Araw na Ginoo. Ang tawag na bishop. Pastor na bishop. Or reverend. Okay? When the church is looked at as a flock of sheep, the bishop is called pastor or feeder of the sheep. So, kung igahalin tulad nato, itong pag-aalaga itong mga tupa,
Itong pastor, iya itong naghahatag itong pagkaon dito itong mga sheep. Naghahatag, nag-aalaga itong mga sheep. So never niya makikita itong pastor ni Jesus Christ na magpapapa or magbabalbag itong sheep. Gagamiton itong pulpito para ipahiya. Gagamiton itong pulong itong Ginoo para ipahiya. Ang kalbag na nga yun. Pagdisiplina. Yeah. Mapapansin niyo ito nuwag ni Pastor Jesus Christ nga ada ito nga tanan nga pasensya. Makikiusap. Pagmamahali itong mga tupa. Ikaw, tungod ka man nga, anak itong Ginoo. Pero kung ang Ginoo nag-hire la and magbabantay, iilobon lang hindi kung incorporate na itong mga tupa. Eh, di rin man iya. Diba? Pag-ayarang Ginoo, hindi yun. Pwede bang pagkukuha ang Ginoo yung hangin? Amo na nga niya, siya ba itong katwiran niya kita. Okay, makadagit itong deacons. Itong deacons naman, itong deacons, yung number one nga role. Number one nga role is to be a helper. Never once sa Biblia nagtutdok na itong deacons pwede mag-teach. Tamang mga direct ng direct tama. Direct mo. Wala yung Oo. pastor. Mali ito. Pag waray itong pastor, waray talaga. Igin pakianak maek na waray pakitali. Igin pakianak ikay pastor tayo. Tanod, kumbaga. Umalis na kayo siya. Tagapantay, tagatulong, helper ba? Kayo tulungan na. Ang panahon ng mga early churches, irain na nagtitiro kan baan, ira na ipon nga pera nga igahatag itong sick and poor. Nagbubulig lang talaga yan. Manpower man. Pero diri hiragin man doan itong Biblia nga pwede mag-tot-dok, bawal na era man. Usually, yun yung mga two offices, mga masculine roles pa niya. Kung babasahan natin dito ng original Greek, mga masculine roles pa niya. Lalaki na kung deacons, pastor. At deacon pastor, lalaki lang. Pero ba ito kayo Bakit deacons na babae? Di dahil itong original Greek, masculine ang ginamit. Ha? Masculine. Ibig sabihin, lalaki. Masculine ang era ginamit ng verb. Very feminine. Ano? Masculine. Deacons and pastors. Itong babae, pwede maging elder. Pag na-reach niya ito ng maturity and all, well-versed in the Bible, iya na talaga elder. You can ask the elders. Pero deacons, din. Klaruan ta ha, kay ini nga deacons, prominent in iton aton kuan, naton mga kasangkayan, nagawas nga, tira deacons nagtutugtog. Bawal po iton ha. Bawal po. Pastor, itong deacons, pwede mag-Bible study. Pwede pag-waray pastor. Itong elders, pwede mag-Bible study. Pero nakadepende kung ano itong klaseng audience. Kung itong babae, para itong pastor, so itong Sister Nita, nagpa-Bible study. Usually, itong yung audience, mga bisita. Basta bisita. I-brother ni, ang brother ni itong bola, makapot. Pastor, masyado naman ka po, ano ka klase nga, feminist na, parang provide itong modern word niya rin ginagamit, ano nga, masyado naman nga dinadaon itong pagiging babae.
Hindi na lang pwede magkuhan, magtutlo, may mga mali na. Hindi man dinadaan, ano talaga. May dala talaga roles. Yung establish ng Ginoo. Ito ha, basta akuan ha. Asya ito ang role. Pag may member nato, for example, si Brother Rene, mag-join itong Bible study na Sister Nita, si Brother Rene itong makapot. Pero kung ni Sister Nita itong makapot, mga babae na members, nga, bisita, lalaki, babae. Basta, bisita. Asya itong role. Ano? So, asya itong function, itong officers, itong democratic form of government. Pastors, deacons. 2 offices. Pastors, ito yung trabaho, itong elder, itong church, and also tagapangalaga, itong mga tupa. Deacons, mabulig. Dire tiya ko kanan. Tatagan ito nga role. Dire. Pero kung starting talaga, start na. Yung ipapaguhin talaga. For example, ito nga gin-share si Sister Nita. Nagkabaydaan niya nakikita natin nga itong manifestations nga luwas na. Pwede tayo i-disciple, i-Bible study, tuloy-tuloy. And dapat talaga, itong makapot na hindi from that point, itong pastor, makapot na talaga hindi. Yes. Ako, the brother ni, ako ito nag-teach. Asya tiya. No, delikado kasi pwede kung siya may binubuhan na ito ng ibang mga simbahan, kaya pa kay lalaki. Sinisem lang, sige, pagbasa ka lang din tayo sa verse. Diba? Giag sa biit, idahan na itong dating simbahan. Pinapabasa lang itong verse. Opo, itong pastor. Pero kung maray talaga pastor nga ni Sister Nita, ni Brother ni, for example, ni Manutoning na baptize na, mag-prayer meeting nila ka mo, ayaw ka mapag-discuss iton. Ay, kung mag-discuss. Prayer meeting nila ka. Pag-ampo nila ka. Ornaments in consideration na damit niya ito na ano eh. Kung may mag-o, usually dapat ada talaga itong bola ito ng mga kalalaki na maharap naman mag-share. Ano? Kung mga bago talaga nga tanan. Bago pa na anong men. Bago itong men. Asya na nga nga discretion dapat itong pastors kasi itong model talaga itong pastor nga ada talaga itong simbahan lang. Hindi rin siya mag-ginawas-gawas. Siya matangkan na Sister Shirley dating ako an argument na iya ko may dakong trabaho. Bakit na akong trabaho nagre-require ng 1 week duty, 1 week off. Unlike ang Pastor James, nakaka-on niya itong Sabado, Domingo. Iya pasok weekdays. Asya na, gini-restore ni Pastor niya. Sige ka lang, padayon ka lang itong pagka-pastor. Kaya total, pag-aato ka, ikaw itong pastor. Pag-wari itong pastor, tidak kamu dapat haira. Siya si pastor. So itong design talaga itong pastor, dapat ada talaga yan ng church. Much better.
pinaka-able. Ito yung pinaka-able. Pero dapat, Ay, bisita pa man la eh. yes. Pero dapat, itong bola talaga, aada itong male, lalaki nga member. Itong mag-share. Yes. Yes. Masyagulot yan. So, paging careful lang kita, ano? Kay, ini nga mga practices. Di rin mati aplikal. Di naman kita ito nag-aaral na kita, ano? Inaadman ta na. Inaadman. So, importante nga, ina-aplikar na doon. Kung ano, igitutok doon. Biblia. Ano pa may sense kung naging na lugar yung lakit na ito natin mga karoyeng ba? For conveniency. Hindi rin man tama ito po. Masculine. Ha? Masculine. Hindi rin feminine and verb ang ginamit niya. Ha? Okay. So, mula ito. So, di na natin tatapos ulit na ito. May daniyan may baruan. Hindi nga ito